una sa lahat. Ang maaari lamang pong sinasagawa ng Pangulo yung performance ng bawat kabinete at yun naman ay usual at regular. Pero kung patungkol po sa mga sinasabi natin maanumalyang flood control project, parang hindi naman po kailangan mag-imbestiga patungkol. Wala na po sa kamay ng Pangulo yan. Yan po ay maaari nasa kamay na po ng ICI, maaari nasa kamay na po ng Ombudsman, DOJ. Sila na po ang mag-iimbestiga. Mga kapatid, 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Go to jail for life. Alice Go sinintensya ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa human trafficking sa Pogo. Ambassador Liza, First Lady Liza Marcos kasama sa balasahan sa gabinete. Iwas Pusoy, Malacanang tumanggi bunyag ang dahilan ng pag-alis ni Bersamin sa gabinete. Sinintensya ng habang buhay na pagkakakulong si Alice Go at 7 iba pa. Yan ay matapos silang mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Live mula sa Mandaluyong City, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, nasa na ngayon si Alice Go? Jiggy, pinag-utos na nga kanina ng korte ang paglipat kay Alice Go mula sa Pasig City Jail patungo dito sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City. Pero sa mga oras na ito, hindi pa natutupad ang kautusan na yan. Kaninang umaga nga ay sa utos ng Pasig RTC Branch 167, ay ipinatupad ang paglipat kay Go matapos siyang mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking. Bukod kay Go ay guilty rin ang 7 iba pang akusado. Nasintensyahan sila ng habang buhay na pagkakabilanggo at pinagmumulta ng tig 2 milyong piso kada kaso. Online na dumalo si Go kanina sa isinagawang promulgation o paghatol. At nag-ugat ang kaso na ito dun sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac noong 1 taon kung saan daang-daang mga Pinoy workers pati mga dayuhan nga yung nasagip. Napag-alaman na si Go yung nag-organize ng human trafficking doon sa Baofu compound, doon mismo sa kanyang bayan sa Bamban, Tarlac, at ang mga kasama nga din niya dyan ay yung mga akusado na sina Rachel Malonzo Carion, Jamelyn Cruz at Walter Wong Rang. Ang 4 na dayuhang akusado naman ang mismong nagsagawa ng human trafficking. Iyan, ano naging reaksyon ng kampo ni Go dito sa hatol at ano rin yung reaksyon ng iba opisyal na gobyerno? Jiggy, sa ngayon nga, wala pang ibinibigay na pahayag yung legal counsel ni Go at hindi rin natin alam kung ano yung kanilang magiging susunod na legal na hakbang tungkol dyan sa issue na yan. Pero ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ay natuwa nga sa naging resulta ng sintensya at ayon sa kanila, malaking bagay daw ito at nakuha nila ang hustisya. Pakinggan natin ang naging pahayag ni PAOK Chief Benjamin Acorda. It is something symbolic para sa bansa to. What we thought before as parang imposible, ngayon napatunayan natin that sa pagkakaisa ng bawat ahensya, pagtutulungan, and with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. Ang masasabi ko lang with this victory, it is not just a victory for the government, but a victory for the victims, for the community, and pati na rin sa ibang bansa. Jiggy, bukod nga kay Acorda, ikinatuwa din ng 2 senador na sina Risa Hontiveros at Win Gatchalian yung naging desisyon ng korte. Pero ayon kay Hontiveros, may kailangan pang panagutin tungkol sa existence nga nitong illegal na pogo dito sa bansa. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros. We will continue to demand accountability from every government agency that failed in their duties, and we will continue to investigate the full extent of Chinese intelligence operations in our country. Jiggy, ito naman ang naging sabi ni Senator Win Gatchalian sa ibinigay niyang pahayag kanina. Itong conviction daw ni Go, isa lamang malaking babala para doon sa mga dayuhan na nananatiling mapamantala sa ating mga kababayan. At iyan, ano pa yung mga ibang kasong nakabinbin laban kay Alice Go?
Gigi, sa ngayon nga si Go ay nahaharap pa sa samut-saring kaso. Patong-patong yan, kabilang dyan yung money laundering, tax evasion, graft and corruption, falsification, pati na rin election offenses. At matatandaan nga natin na noong 2024, tinanggal nga sa pagiging alkalde ng Bamban, Tarlac, itong si Alice Go, nang mapatunayan na siya nga ay isang Chinese at ang kanyang totoong pangalan ay Go Waping. At iyan, sinabi ba ng korte kung ano mangyayari doon sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac? Gigi, sinabi nga rin kanina ng korte yung forfeiture noong Baofu compound na yan. Ano ibig sabihin? Sasamsamin yan ng pamahalaan. At ayon rin sa PAOK, yung lugar na yan, yung mismong Baofu compound ay nagkakahalaga yan ng 6 billion pesos. At diyan ginagawa yung mga illegal na activities kagaya na nga lang nung scamming noon at pati na rin yung mga pogo activities. Bear in mind, this is a 10-hectare compound right in the middle of Tarlac. And meron pong mga malalapit na mga kampo ng mga militar dyan. So I would imagine, pwede pong gamitin ito bilang karagdagang kampo militar ng ating bansa. Yan muna ang latest mula dito sa Mandaluyong. Balik sa iyo, Gigi. Yan pong ulat ni Yan Suyo live mula sa Mandaluyong. Palaisipan pa rin ang dahilan ng pag-alis si dating Executive Secretary Lucas Bersamin sa gabinete. Pero Malacanang ayaw na yang idetalye pa. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si News 5 mobile journalist Julie Baiza. Julie, una sa lahat, anong reaksyon ng palasyo sa sinabi ni Bersamin kahapon na hindi siya nag-resign, kundi pinalitan? Balikan po natin si Julie, maya-maya lamang kaugnay po ng update dyan sa Malacanang sa pagpapalis kay Bersamin. Susunod, ilan sa mga pinasubastang luxury cars sa mga Diskaya nabili na. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Balikan natin si News 5 mobile journalist Julie Baiza sa Malacanang. Julie, ano reaksyon ng palasyo sa sinabi ni Bersamin kahapon na hindi siya nag-resign kundi pinalitan? Gigi, nanindigan si Palace Press Officer Claire Castro na nanggaling mismo sa palasyo ang inanunsyo niya na pagbibitiw sa pwesto ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Nire-respeto raw nila ang nararamdaman ni Bersamin. Pero prerogative o karapatan daw ng Pangulo na balasahin ang kanyang gabinete o palitan ng mga miyembro nito. Kinumpirma rin ng palasyo na nagkausap na ni sina Pangulong Bongbong Marcos at Bersamin pero hindi raw alam ni Undersecretary Castro kung ano yung detalye ng napag-usapan. Tumanggi na rin si Yusek Castro na idetalye kung bakit nagbitiw sa pwesto ang dating Executive Secretary. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the President. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito na yung huling araw mo. Gigi, binigyan din ni Undersecretary Castro na mismong si Bersamin na yung nagsabi na isinumiti niya ang sarili sa discretion o prerogative ng Pangulo sa isinasagawang balasahan. Gigi. Julie, marami ng mga miyembro ng gabinete na dadawit sa budget insertion at flood control scam. May balak ba ang palasyo na paimbestigahan sila? Gigi, ang sagot ng palasyo, hindi naman daw kailangan na magkaroon ng internal investigation sa mga miyembro ng gabinete. Nandiyan naman daw kasi yung Ombudsman at saka Independent Commission for Infrastructure o yung ICI para mag-imbestiga. At tungkol naman sa mga nagbitiw sa pwesto, hindi raw yan ang nangangahulugan na absuelto na sila. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ang maaari lamang pong sinasagawa ng Pangulo yung performance ng bawat kabinete. At yun naman ay usual at regular. Pero kung patungkol po sa mga sinasabi natin maanumalyang flood control project, parang hindi naman po kailangan mag-imbestiga patungkol dito.
Julie, nabanggit ng Pangulo kanina na bahagi raw ng balasahan sa gabinete si First Lady Liza Marcos. Bibigyan ba siya ng posisyon? Jiggy, kung babalikan natin yung nabanggit ng Pangulo kanina sa 2025 Bayani Awards, tila naman na mukhang pabiro yung pagkakasabi niya. Pakinggan natin yung naging pahayag ng Pangulo. So she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Jiggy, sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, mukhang nagbibiro lang naman talaga ang Pangulo. Pero abangan pa rin daw kung may mga pagbabago at magkakaroon nga ng balasahan sa gabinete. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan pong ulat ni Julie Baiza live mula sa Malacanang. Pinasubasta ng ilang mamahaling sasakyan ng mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya. Ang makukolektang pera ibabalik sa kaban ng bayan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Kari Cator. Kari, magkanong total na nakolekta mula sa auction? Jiggy, aabot sa 38.2 million pesos ang kabuang halaga na nalikom ng Bureau of Customs mula nga sa mga pina-auction na luxury vehicle ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Galing yan sa 3 sa 7 sasakyang nabili na. Ang kumpanyang Simplex Industrial Corporation ang nakakuha ng 2 Mercedes-Benz na ang isa ay ang G63 sa higit 15.6 million pesos, pati na ang G500 sa 15.5 million pesos, habang ang kumpanyang Le Central Jewelries naman ang nakabili sa Lincoln Navigator sa halagang 7.1 million pesos. Hindi naman nakuha sa auction ang Rolls-Royce, Bentley Bentayga at Toyota Tundra at Sequoia. Posible raw na ibaba ng BOC ang floor price ng 4 na idineklarang failed bid ng hanggang 16%. Sa susunod na 2 linggo, inaasahang muling ipapasubasta ang mga ito. Kanina, 8 accredited bidders ang lumahok sa auction sa tanggapan ng BOC sa port area sa Maynila. May dalawa raw na hindi nakasipot. Pwede na rin naman daw kunin ng mga nanalong bidder ang mga sasakyan, pero hindi pa nila ito maaaring imaneho hanggat wala pa ang mga kaukulang papeles. Tiniyak naman ng Land Transportation Office na mamadaliin nila ang proseso at papayagan din daw ang pagpapalit ng mga plaka para matiyak din ang seguridad ng mga bagong may-ari. Jiggy. At Karisan, mapupunta yung pera at paano matitiyak na hindi ito mananakaw ulit? Sinabi ng parehong BOC at Malacanang, Jiggy, na sa National Treasury mapupunta lahat nga ng makokolekta nila rito sa mga ipinapasubastang mga sasakyan ng mga Diskaya. Siniguro rin nila na makikinabang dyan ang mga mamamayan. Sinabi pa nga ng BOC kanina na bagamat hindi raw kasing laki itong nakokolekta o makokolekta pa nila sa luxury cars sa mga nawalang pondo, ay ang mahalaga raw kahit papaano ay unti-unti nang nababawi yung mga nawala nga. Pakinggan natin itong pahayag ni na Malacanang Press Officer Claire Castro at BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. Ang proceeds po na ito ay mapupunta sa forfeiture fund pero hindi po ito gagamitin ng diretsyo ng BOC. Ito po ay iririmit po sa National Treasury. So, gagamitin po ito para sa taong bayan. Makakasiguro po tayo na mga pondong ito ay dapat magamit sa tama. Mas importante dito sa pera o pondo na maaari natin makuha ay ang simbolismo at ang pagpapahalaga natin na pag ikaw ay gumawa ng mali, ikaw ay mananagot at ang pera ng bansa dapat ay pakinabangan ng ating mga kababayan. Git pa ng mga otoridad, simula pa lang ito at iimbestigahan nila pati ang ibang mga kontraktor. Maghihigpit na rin daw ang BOC para masigurong hindi na magkakaroon ng mga kaparehong kaso. At yan ang latest, balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Kari Cator live mula sa TV5 Media Center. Susunod, sa dokumentado ilang bahay sa Hagonoy, Bulacan, di na halos makita dahil sa sunod-sunod na pagpapataas sa mga kalsada. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Inilabas na Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte.
Umabot na higit 389 million pesos ang declared net worth ng Pangulo noong 2024. Tumaas yan mula 381.4 million pesos noong 2023. Abot naman sa 1.375 billion pesos ang appraised value ng assets ng Pangulo ayon sa Cuervo Appraisers. Wala siyang dineklarang utang mula 2022 hanggang 2024. Mula 77.5 million pesos noong 2023, umakyat naman sa 88.5 million pesos ang net worth ni VP Sara noong 2024. May halos 10 million pesos siyang liabilities kasama ang bagong 8 million pesos na loan sa bangko. Samantala, pinaliwanag naman ng Malacanang ang pagkuha ng appraiser para suriin ang halaga ng mga ari-arian ng Pangulo. Hindi ba mas maganda kung makikita nyo kung ano yung value, yung updated value ng mga properties? Mas maganda, mas maliwanag, mas transparent. Matagal ng problema sa Hagonoy, Bulacan ang hindi humuhupang baha. Ang solusyon ng gobyerno, itaas ang mga kalsada. Ang mga bahay tuloy halos hindi na makita. Ang kwento dokumentado ni Angela Lagunzad Castro. Ito nga po ang kuha ng ating kapatid frontliner na si Ronald Salamat. Dito sa kanyang video makikita ng ilang mga bahay dito sa ilang barangay sa Hagonoy, Bulacan ay nilalamon na ng taas ng kalsada. Hindi na po makita halos yung mga gate ng mga bahay na ito at ilan sa mga bahay na ito ay lubog pa rin sa tubig baha. Tara, silipin natin. Ang mga ilang residente ay nagpagawa na ng hagdanan sa sobrang taas ng kalsada. Madumi na yung tubig, may mga botete pa dito. Masangsang ang amoy. Nakikita natin yung bintana, halos hindi na natin makita dito. Ito pong tindahan na to ay halos hindi na makita dahil sa sobrang taas ng pagkakagawa ng kalsada. Ay, naku, ang hirap nga. Pagka po bumibili kami dyan, minsan nauntog kami dyan eh. Oo. Ngayon, madulas po yung sa sobrang katulad po yan, kakatubig po yan. Ganyan, ganito ang pagbili. Ayan ma'am, ganyan po ang senaryo ngayon dyan. Sikat na fast food chain na to na wala na nagsara na sila. At dito sa bandang area na ito, makikita stagnant na yung tubig, marami ng mga lamok na pwedeng pamugaran ng kung ano-anong sakit. At dito natin malalaman na dito, lubog sa baha yung establishmento, pero yung kalsada mataas at hindi naabutan ng tubig. Solusyon daw sa baha ang ipinagawang kalsada, pero mas naging perwisyo pa sa mga taga Santo Niño. Talagang lubog po sa baha. So, Di bali nang sila ang lumubog, may ahon lang ang proyekto. Ilang taon na po kayong nakatira dito? 24 years. 24 years. Sanay man daw sa ganitong klaseng pamumuhay, hangad pa rin ni Emmy ang makaranas na tumira sa tahanang walang baha. Siguro pagka dating naman ng araw, baka naman mabago naman yung buhay namin, di ba? Siyempre, inaano ko rin kay Gadion na sana kami medyo umano-ano naman buhay namin. Hindi ka nalulubog. Dahil mahirap po kasi araw-araw kanyang trabaho. Dati niyo pong bahay na inalisan. Opo, ito po. Ayon kay Pablo, lumala ang baha sa kanilang lugar dahil na nga umano sa mas pinataas na kalsada. Pag nag-high tide, doon sa mga drainage namin dumadaan, apektado rin po kami. Mag-aantay pa kami ulit ng tubig bago bumaba. Kagaya nga ng mga bahay namin, nilulubog, nagkakaganyan na. Dati po, maliliit kami, di man nagkakaganyan yan. Nagsusumikap na lamang daw sila para mapatambakan ang dati nilang bahay. Pero sa kitang 200 hanggang 600 piso kada araw mula sa pamamasada sa tricycle. Nabubuisit po, siyempre, kasi magbuot ng ginawa kalsada, apektado yung bahay namin. Ito lang po, malaking hirap talaga. Malaking porhisyo ang ginawa nila na yan. Hindi ibig sabihin ng pagtaas ay katumbas ng pag-unlad dahil tulad ng ilang barangay dito sa Hagonoy, Bulacan, ang mga kabahayan dito ay unti-unti nang nilalamon ng pag-angat ng kalsada. Kaya kung wala kang kakayahan,
mananatili kang lubog sa baha. Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.